Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. The things were not changed. I still see him at the end of the altar, waiting for me. But every time I stepped closer, I felt I was too far away from him. The white gown I designed for my wedding day turned black. Now, and all the people staring unto me, I now gone. Still Jabinel is standing there. His smile was still on his face, but he faded like an ash when someone moved in front of him, and then the place turned black. I woke up on a sudden moment. Nakatulala lang. I'm always dreaming of this, dreaming the day when I got his name on mine, pero mukhang hindi na mangyayari yon. May makukuha pa na happy ending kung ano ang taong nagpangako sa akin na kami lang dalawa. Sa huli ay siyang unang bibitaw. Pero hindi naman lahat dapat sinusukuan. Dapat pinaglalaban. May pinaglalaban ako. At yun ang pagmamahal ko kay Jabinel. Even I felt so much hurt. Magiging manhid din naman ako. Kaya kahit kailan, kahit ilang beses niya akong saktan, hindi na ako masasaktan. Sana nga dumating talaga yung mga panahon na yon. Panahon na babalik ulit ang tiwala sa akin ni Jabinel. Hindi ko pa rin siya makausap ng seryoso. Lalo na kapag pinapasok niya ang usapan sa litratong naging batayan para hindi tuloy ang kasal namin. Yung dati, na kapag titihin ka sa mga mata niya, tatamaan ka na lamang bigla ng kilig at parang siya na lang yung magiging sentro ng buhay mo. Nakakaya ko pa naman. Dahil mahal ko siya Ano bang magagawa ko? Kahit na basa ang portfolio ko, papalipasin ko na lamang din yon. Babaguhin ko na rin naman, kaya hindi ko na kailangan pa yon. Napabuntong hininga na lamang ako. Ang dami kong iniisip. Mas maraming gumugulo sa utak ko. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin ang lahat. Tumungo naman ako sa kwarto ni Jabinel. Kakatok pa lamang ako sa pinto nito nang bumungad siya sa harapan ko. Ano? Guguluhin mo na naman ako? Aniya. Sa kaniya umiwas ng tingin sa akin. Jabinel, napansin ko rin naman kasi ang suot niyang damit. Nakapang-alis kasi siya. Aalis ka? May paki ka pa pala, no? Ngisi pa nito sa akin. Huwag kang mag-alala. Bibili lang ako ng bagong damit ko at hindi mambababae. Anya pa. Sinasabi mo ba sa akin na nanlalalaki ako? Tanong ko pa sa kanya. Pero tinaasan niya lang din ako ng kilay at humalikip-kip siya. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Pero sabihin na rin nating oo. Pinagpalit mo nga ako sa ibang lalaki. Para ano? Para sa isang halik? Ngisi pa niya. Alam mo bang hindi ko magagawa yun sa'yo? Tugon ko sa kanya. Natawa lang din ito sa akin. Wow ha? PA, sinong niloko mo? Hindi mo ba nakikita yung picture mo na may kahalikan kang ibang lalaki? Kakaiba ka pala. Ikaw? Pinagpalit mo ko para lang makipag-sex sa best friend ko? Bulyaw ko sa kanya. Hindi kita pinagpalit. Sigaw niya sa akin. Ako naman ang napangisi sa sinasabi niya. So, anong ginawa mo sa best friend ko? Nakipagharutan kasama niya sa kama? Anong tawag doon, Jabinel? Mas masakit yung ginagawa mo sa akin noon kaysa dyan sa pinaglalaban mo. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Kinama mo ang best friend ko. Sinira mo ang pagtingin ko sa'yo noon pa man. Pero ito ako. Mahal na mahal ka pa rin.
Ngayon, sabihin mo lahat, ano pa ang gusto mong ibulyaw sa akin? Ibugo mo na lahat. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko na rin napigilan na umiyak. Hindi na rin kinaya ng dibdib ko ang bigat ng damdamin ko dahil ngayon ko lang nailabas. Harap-harapan sa kanya. Hindi mo rin ako maiintindihan. Ikakasal na tayo pa, pero nagawa mo pa to. Napailing naman siya sa akin at nilagpasan ako. Kung umaasa ka pa bang babalik tayo sa dati, iharap mo sa akin ang lalaking kahalikan mo sa picture. Maayos natin to. At anong gagawin mo sa kanya? Mag-uusap kami. Simple niyang sagot sa akin. Pinunasan ko na lamang din ang luha ko. Hindi ko alam kapag dumating ang araw na mas mahalin ko ang ibang tao kaysa sa kanya. Go, walang pumipigil sa'yo. Ngisi pa niya at lumabas ang tuluyan ng bahay. Kahit sabihin niya yon, kahit ipagpilitan niya na iharap ko sa kanya si Joliper, hindi ko gagawin yon. Wala kay Joliper ang problema. Wala rin sa akin. Nasa kanya mismo. Nasa sarili niya. Mas iniisip niya yung sariling kalagayan niya kaysa sa kapakanan ng ibang tao. Mas mahalaga ang ibang tao na malayo sa kanya kaysa sa taong malapit sa kanya. Sinubukan ko na lang din na tumungo sa sala at baka sakaling may magawa na ako sa 10 ng design na pinaulit sa akin. 6 sa mga design na yon ay ang dress at ang iba pa ay top or mga pantalon na din. Habang pinapaikot ko sa mga daliri ko ang lapis, ay nakarinig ako ng doorbell. Bigla namang pumasok sa isip ko si Joliper. Kung naghahanap talaga si Joliper ng away kay Jabinel, edi mangyari na ang mangyayari. Pero nang buksan ko naman ang pinto, ay bumungad sa akin ang katrabaho kong si Toby at may kasama itong lalaki na nakaharap diretso sa kanyang phone. Nang siniko naman ito ni Toby, napatingin naman ito sa akin. Nginitian ko naman ito at gayon din naman siya. Toby, ano palang ginagawa mo dito? Tanong ko pa sa kanya. May dala-dala siyang clear book. At ano yung dala mo? Pagpansin ko pa dito. Eto yung mga sample design ko. Eto At hindi pa pinis ang karamihan. Kaya ako nandito ay para tulungan ka sa design mo. Madam told me, you need help kaya nandito ako for you. Napatango na lamang din naman ako sa kanya. Ito nga pala ang pinsan ko si Bonnie. Ay, hello. Ngiti ko pa sa kanya. Kanya namang inilahad ang kamay niya. Bonifacio, but you can call me Bonnie for short. Kindat pa nito sa akin. Agad ko namang binawi ang kamay ko sa kanya. At pinatuloy naman sila ng dalawa sa loob papunta sa sala. Mabuti na lamang din ay wala si Jabinel at umalis. Kundi, hindi ko naman alam kung anong gagawin kapag nandito yon, pero hindi rin naman papayag yon na papasukin ang dalawang lalaki dito sa bahay. So, where's your previous design? He asked. Wala na. You mean nawala na? Kunot noo pa niya. Tinapon ko na. Pinampunasan kasi ni Jabinel yun eh. Natapon yung kanyang kape. Inisip ko na lang na babaguhin ko lang din naman. Buntong hininga ko pa naman. Huy, thank you Toby ha. Thank you sa pagpunta mo dito ha. Kailangan ko talagang gawin to. Ayoko nang mahirapan ako eh. Wow ha, may hugot. Tawa pa ni Bonnie sa sinasabi ko. Napataas na lamang din naman ako ng kilay sa sinabi niya. Ay, sorry na be. Ngisi pa niya sa akin. Ngiwi ko pa sa kanya at ibinalik ang tingin ko kay Toby. Pwedeng patingin ng mga design mo, baka sakaling pwedeng ako makakuha ng idea, ani ko pa. Sure. Then, he handed over his clear book. At tinitignan ko naman yon, bawat isa, bawat detalye, ay sinusuri ko naman at pwedeng makakuha ng idea. Sa ngayon, medyo wala talaga sa sarili ko na gumawa ng mga ganito. At mabuti na lamang din dumating si Toby para tulungan ako. Princess, you can have it until you are finished.
Walang problema yun sa akin, aniya pa niya. Talaga? Salamat, Toby ha. Nilitian naman ako nito. At nang balingan ko naman si Bonnie, I catch him. Kinukuhanan niya ako ng picture. Hindi ako assuming dahil rinig na rinig ko ang pag-click niya at ang pagkagat labi niya. Napaiwas na lamang din naman ako ng tingin at itinuon sa clear book. Madetalye at kakaiba ang mga design ni Toby. Pero syempre, for means, ang ginagawa niya ay sinasabi niya, pwede naman daw akong kumuha talaga mismo ng design doon at pwedeng maging katerno ko yung mga ipapasa niya kay Madam. Sa tingin mo, Toby, tatanggihan pa ba ni Madam to? Napakibit balikat na lamang din siya sa akin. Ewan ko kay Madam, nagiging mapili na siya sa mga aaprubahan niyang mga design eh. Kasi alam mo ba, kaya niya nililimitahan ang pagpili dahil nagsasara na rin yung mga ilang store natin sa ilang mall, aniya. Wala naman akong kaalam-alam sa nangyayari sa kumpanya. Kaya nagulat ako sa binalita niya sa akin. Bakit parang wala naman akong naririnig na ganyan ah? Ewan ko. Pero kung pupuntahan mo yung mga malls kung saan may brands ng clothing store natin, nagsasarado na. Bakit naman magsasarado na? Tanong ko pa. I heard kung hindi iingatan ng kumpanya ang marketing strategy natin, magbabankrupt talaga and we will lose our job. Syempre, sa atin nakasalalay ang kumpanya pa. Tayo ang utak ng ilalabas nila na produkto at sila lang ang mag-a-approve at magmamarket nun. Galingan natin pa. We love our job, right? Oo naman, ngisi ko pa sa kanya. Dalawang bagay lang naman ang ayokong mawala sa piling ko eh. Ang trabaho ko at si Jabinel. So, you mean you have a boyfriend? Napatingin naman ako kay Bonnie. His eyes widened asking those questions. I nodded to him. Oo, bakit parang gulat na gulat ka naman? Hindi mo ba naiintindihan, bro? Yung mga sinasabi ko kanina. Ano pa nga bang aasahan ko? Lagi ka na lang nakatutok dyan sa phone ko eh. Iling pa sa kanya ni Toby. No, I thought I have the chance to court you. He smirked. Napangiwi na lamang din naman ako sa kanya. Mga kalahating oras pa nagtagal sina Bonnie at Toby sa bahay. At napagpasyahan na rin nilang umuwi na. Palabas na kami ng pinto nang biglang hawakan ni Bonnie ang kamay ko at hinalikan niya to. Nanlaki naman ang mga mata ko sa ginawa niya. Sabay kindat pa sa akin. At nang makaalis naman sila, sinarado ko kaagad ang pinto at pinunasan ang kamay ko sa laylayan ng damit ko. Kadiri. Hindi lang ako makareact kanina dahil parang ewan siya kung makatingin sa akin. Siyempre naiwan naman ako na mag-isa. Don't worry, masasanay din ako. Bumalik na lamang din naman ako sa pagkuha ng idea sa clear book ni Toby. Maya-maya lang din ay may tumatawag. Mabilis ko namang kinuha yon. At baka si Jabinel ang tumatawag sa akin. Pero nadismaya ko na unregistered number. So I ended the call and continue what I'm doing. Pero maya-maya lang din ay tumawag muli ito. Sinagot ko dahil baka ang tumatawag ay emergency. Hello? Pa? Nang marinig ko palang banggitin niya ang pangalan ko, ay nakilala ko kaagad. Si Jollifer. Naks naman. Bakit alam mo? Ngisi pa niya sa kabilang linya. Napaikot naman ako ng mata. Anong kailangan mo? At paano mo nakuha yung number ko? Ako pa ba? Aniya. Siyempre galing sa portfolio mo. Naka-indicate kasi yung number mo kaya ayun. Kinuha ko na rin. Napahilamos na lamang ang kamay ko sa mukha ko. Ano bang kailangan mo? At bakit ka tumatawag? Bar tayo. Yaya pa niya sa akin. Ayoko. Simple kong sagot sa kanya. Please. Libre ko naman lahat eh. Dagdag pa niya. Pero nanatiling hindi ang sagot ko sa kanya.
Ano bang kailangan kong gawin para mapilit kita? Layuan mo ko. Hindi ko alam kung bakit iyon na lamang ang lumabas sa bibig ko. Ha? Joliper, hindi maganda ang sitwasyon naming dalawa ni Jabinel. Kaya ayoko kitang madamay sa away namin. Kaya please, lumayo ka muna sa amin. Ayokong madamay ka pa. So, nag-aalala ka sa akin. Ewan ko. Basta, huwag ka na ulit pupunta dito sa bahay ha. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Huwag mo na akong kulitin. Tama na yung ginawa mo sa akin. Sapat na siguro yon para maging masaya ka. Tugon ko pa sa kanya. Pero pa, ngayon mo pa ako itataboy? Hindi ko alam pero parang bigat sa damdamin ko ang mga sinasabi ko kay Joliper. Parang nakikita ko siyang mag-isa na nakatayo sa madaming tao habang ako ay sumasama sa iba. Dahil iyon ang mas pabor sa akin. Hinayaan ko ang panahon ang humusga sa aming dalawa. Pa, gusto kita. Huwag mo naman gawin to oh. Napabuntong hininga naman ako. Sorry Joliper eh. May boyfriend kasi ako. At wala akong balak na sirain ang buhay mo. Sa ngayon Joliper, distance muna ang kailangan ko. Yun muna. Hanggat sa huminahon ang lahat, whenever I think of the day comes when I and Jabinel broken up. Sa ngayong sitwasyon naming dalawa, hindi imposible na mangyari yon. Kaya nga pinipilit kong lumaban sa relasyon naming dalawa ngayon. Kahit kitang-kita ko naman sa kanya ngayon na parang wala na siyang pakialam, na hindi niya pinahahalagahan kung anong meron kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano pang rason ni Jabinel para hindi matuloy ang kasal naming dalawa. At ang nakalulungkot lang isipin na bukas na mangyayari yung kasal naming yon. Magiging isang suliban na sana ako. Naiinggit lang ako sa tuwing naalala at nakikita ko si Shanine at Leandro na masaya. They spend year para lang marating nila yung happy ending nilang dalawa. And now they were grown para panatiliing malusog ang relasyon nila at maganda ang kinabukasan para sa kanilang kambal. Pero pilit ko pa rin sumasagi sa isip ko na sino ba talaga ang nagusto na mga panahon na nahuli ko si Jabinel at Shanine. Si Shanine at pumayag o si Jabinel na nag-aaya. Pari-pareho silang mali. Mali dahil alam naman nila na on relationship pa sila. Teka nga, girlfriend nga ba ang turing sa akin ni Jabinel? Sa loob ng 2 taon na muling pagsasama naming dalawa. Oo, nandyan nga sa tabi ko. Lagi kami magkasama kung saan man kami magpunta. Sweet siya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya. Pero nagbago nga ba ang turing ni Jabinel sa akin? Maya-maya lamang ay bumukas ang pinto. Pumasok mula doon si Jabinel na may daladalang mga paper bags. Sinalubong ko naman siya. Yayakapin ko na sana siya. Pero hinarang niya ang kamay niya sa akin at sinabing pagod ako. Napabagsak na lamang ang balikat ko sa sinabi niya. 3 iba-ibang paper bag ang hawak niya. Para saan naman kaya yung pinamili niya? Para saan ba yan yung mga pinamili mo, babe? Nakataas pa ang kanyang kilay. Wala ring gana ang mga mata niya. Para sa akin. Bakit? Ano bang iniisip mo? Tanong pa niya sa akin sabay ngisi. Wala naman. Huwag ka na kasing magtanong kung obvious naman, hindi ba? Aniya at dumiretso paakyat sa kanyang kwarto. Naiwan naman ako sa sala pero naisipan ko na sundan siya sa kwarto niya. Hindi na ako nag-abala pang kumatok sa kwarto niya. Pagtulak ko ng pinto ay sumilip at nakita ko naman si Jabinel na nakahubot-hubad. Nakatalikod siya mula sa direksyon ko sa pinto. Hindi ko talaga maiwasang tignan ang buong katawan niya. Mula sa kanyang paa papuntang ulo ay may pinaglalabanan talaga. Pero naiwan ang mga mata ko sa pagtitig sa kanyang puwitan. Ang tambok ng mga ito. Maya-maya lang ay mukhang napansin nito ang presensya ko at lumingon sa akin. Anong ginagawa mo dyan?
Tanong naman niya sa akin. Kaya naman iniabot ang kanyang boxer short at sinuot naman yun. Sorry, hindi na ako kumatok. Gusto lang sana kitang makausap eh. Ngiti ko pa sa kanya. Humarap na siya sa akin. Tumambad na naman sa akin ang perpekto niyang katawan. Ang karug niya ay nagsisimula sa kanyang pusod na dumadaloy paloob sa kanyang boxer brief. Ang kanyang chest at bicep, hindi mo rin maikakaila na marami naghahabol dito. Kaya nagseselos ako. Ano na naman ang gusto mong sabihin pa? Uulit-ulitin na ba lagi tayo? Nakakunot niyang tanong sa akin na parang ayaw niya rin niya akong kausapin. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Itong nararamdaman ko, Jabinel? Nasasaktan ako sa tuwing hindi mo ako pinapansin sa paglayo ng loob mo sa akin. Ang hirap tanggapin eh. Alam mo naman na pareho tayong may nagawang mali. Pero sinasadya ba natin yon? Jabinel, magagawa natin ng paraan to. Tapos ka na. Napipikit na lamang din naman ako. Ayokong maiyak. Gusto kong timpiin muna lahat ng ito. Ayokong ilabas dahil baka isipin niya na sobrang hina ko sa isang katulad niya. Jabinel, ako lang di ba? Ako lang ang mahal mo, hindi ba? Doon naman siya napahugot ng malalim na hininga. Gusto mo talaga na patunayan ko sa iyong mahal kita? Tumango naman ako sa kanya. Hinawakan naman niya ako sa braso ko at pinasok ako sa loob ng kwarto niya. Kaya naman sinarado ang pinto. Hayaan mo lang akong patunayan sa iyo pa. Pero kung hindi pa sapat to, ikaw may problema. Titig niya sa mga mata ko. Sabay naman kaming naupo sa dulo ng kama niya. Hinawi niya ang buhok na humaharang sa mukha at inilagay sa likod ng tenga ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Pumikit na ako pero hinihintay ko na magdikit ang mga labi namin. Kaya pagdilat ko, nakatitig lang siya sa akin. May problema ba, Jabinel? Tanong ko sa kanya. Hinaplos ko naman ang kanyang pisngi. Umayos naman siya ng kanyang pagkakaupo at tinalikuran ako. Kung iniisip mong matutuloy pa ang kasal natin bukas, pa, hindi na talaga. Buo ng desisyon ko. Deep inside of me, masakit kasi na walang pa talaga akong magagawa para baguhin pa ang kanyang pag-iisip. Nagdadamdam talaga ako dahil ito yung kasal na pinakakaabangan ko. Yung hindi na ako maiinggit sa ibang mag-asawa na kasal na. Masakit pala talaga ang umasa. Hinawakan ko naman ang ibabaw. Nang palad niya, may iba pa namang pagkakataon, Jabinel. Basta wag na wag mo akong iiwan, ani ko. Muli naman siyang humarap sa akin. At kanya nang inilapit. Nang tuluyan ang mga labi niya sa akin. Ang kanyang dalawang kamay ay humahawak sa aking mga pisngi. Mas dinidiin na niya ang kanyang paghalik sa akin. Tuluyan naman akong napahiga habang nakaibabaw siya sa akin. Ang init ng kanyang mga bibig, ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Inalis niya ang mga damit ko at ang natira na lamang na suot ko ay ang salawal ko. Kanyang hinimas ang aking dibdib. Hindi ko maiwan na mapaungol sa ginagawa niya sa akin. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa niya sa akin. This is the only way I prove to you that I love you, he said. His husky voice make me turn on. Are you ready? He teased me. I smirk always. Kaya naman inalis ang aking salawal, maging ang aking boxer brief. Mas kitang-kita ko na nga yung mga habuan ng katawan ni Jabinel. Hindi pa rin nagbabago. Kinasasabikan ko pa rin. Muli naman niyang pinagpatuloy ang paghalik sa akin. Mas nagiinit ang paligid at ang katawan ko na pumasok na siya sa akin. Mabagal siyang gumalaw. Habang hinahalikan ng leeg ko, napapaangat na lamang ang dibdib ko sa sarap niyang humagod. You love it, he said and kissed me. I smiled. I never said no, Jabinel. I said, Jabinel, ako na lang, hindi ba? Dagdag ko pa. Mukhang hindi niya ako narinig.
You're still fit. Ang ngisi pa niya sa akin, I love it. Aniya pa. At dito na po nagtatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.